Mga kababayan, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay maaaring magbago ng buhay ng inyong pamilya magpakailanman. Kung mayroon kayong lolo, lola, magulang, tito, tita o sinumang mahal sa buhay na nasa edad 60 taon pataas at wala pang pensyon o kahit anong regular na benepisyo mula sa gobyerno, huwag ninyong palabasin ang video na ito ngayon. Dahil ang natuklasan namin ngayon ay isang bagay na matagal na ninyong hinihintay, isang bagay na maraming Pilipino ay pangarap-pangarap na. At ngayon, tila nagiging totoo na ito. Ang Universal Social Pension ay kumpirmado na. At ang mga nakatatanda na 60 taon pataas na walang pensyon ay makakakuha na ng benepisyo mula sa gobyerno. Hindi ito tsismis, hindi ito rumor. Ito ay isang patunay na ang ating mga matatanda ay hindi malilimutan ng Estado. Manatili kayong nanonood dahil ibibigay namin sa inyo ang lahat ng detalye, ang proseso ng pagkuha, ang mga kinakailangang dokumento at kung paano ito makukuha ng inyong mahal sa buhay ng walang abala. Bago pa natin simulan ang lahat ng detalye, kung ikaw ay bagong manonood sa aming channel, pindutin na ang like button ngayon at isubscribe na para hindi kayo makaligtaan ng mahahalagang balita tulad nito. Maraming beses na kaming nagdala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno at lagi naming tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may access sa impormasyon na maaaring makatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. I-subscribe na at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang tanong. Sino ba talaga ang mga nakatatanda na ating pinag-uusapan? Isipin ninyo ang inyong lolo na magtatanghaling tanda na at hindi pa rin nakakakuha ng kahit anong tulong mula sa gobyerno. O ang inyong lola na tumanda ng walang trabaho sa opisyal na sektor, kaya wala siyang naipon sa SSS or GSIS. Milyon-milyon ang mga Pilipinong matatanda na lumipas ang kanilang kabataan sa pagtatrabaho, sa pag-aalaga ng pamilya, sa pagsasaka, sa mangingisda, sa pagiging may bahay, ngunit dahil sa uri ng trabaho nila, wala silang naipong pensyon kahit 1 piso. At ngayon na matanda na sila, wala silang maaasahang regular na kita, umaasa lang sila sa kanilang mga anak o apo. At alam nating lahat kung gaano kahirap ang sitwasyong iyon para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit ang Universal Social Pension ay isang napakamakabuluhang programang dapat nating malaman. Ang konsepto ng Universal Social Pension ay simple. Ang bawat matatandang Pilipino na nasa tamang edad at nakakatugon sa mga kinakailangan ay makakatanggap ng ayuda o pensyon mula sa gobyerno kahit hindi sila nag-ambag sa anumang social security system noong nagtatrabaho pa sila. Ang salitang universal dito ay napakahalaga dahil nangangahulugang ito ay para sa lahat, hindi lamang sa mga miyembro ng SSS o GSIS. Ngayon, talakayin natin ang pinagmulan ng programang ito at bakit ito napakahalaga. Sa loob ng maraming taon, ang mga sosyal na programa ng Pilipinas para sa mga matatanda ay limitado lamang. Mayroon tayong Senior Citizens Act na nagbibigay ng mga diskwento at ilang benepisyo. Mayroon din ang DSWD na may programa para sa mga indigent na matatanda, ngunit ang saklaw nito ay limitado pa rin. Maraming matatanda ang nahuhulog sa pagitan, hindi sila kwalipikado sa GSIS dahil hindi sila opisyal na empleyado ng gobyerno, hindi rin sila kwalipikado sa ilang programa ng DSWD dahil hindi nila napatunayan ang iyong kahirapan sa papel. Kaya ang mga taong ito ay naiiwan na walang proteksyon. Ang Universal Social Pension ay layuning tugunan ang puwang na ito. Ang programang ito ay hindi bago sa buong mundo. Sa katunayan, maraming bansa sa Asia at sa ibang panig ng daigdig ang matagal nang nagpapatupad ng ganitong sistema. Ang Thailand, ang Vietnam, ang India, marami sa kanila ay matagal nang nagbibigay ng guaranteed na pensyon sa lahat ng kanilang matatanda kahit walang naunang kontribusyon. At ngayon, ang Pilipinas ay galaw na rin patungo sa direksyong iyon. Kaya ang tanong ng marami ay, magkano ba ang matatanggap?
Ito ang bahagi na gustong-gusto ninyong marinig. Ayon sa pinakabagong impormasyon, ang benepisyo na matatanggap ng mga kwalipikadong senior citizen ay nakatakda sa isang halagang makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang halagang ito ay inaasahang magiging sapat para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng isang matatanda tulad ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing gastusin. Ang eksaktong halaga ay maaaring magbago depende sa pinakahuling desisyon ng pamahalaan, ngunit ang balangkas ng programa ay nagpapakita na ang intensyon ay magbigay ng tunay na makabuluhang tulong at hindi lamang simbolikong halaga. Napakahalaga na maunawaan natin ang kaibahan ng programang ito sa dati. Ang luma at limitadong programa ay nag-aambag lamang ng maliit na halaga sa iilang piling indigent na matatanda. Ang bagong Universal Social Pension ay layuning palawakin ito upang mas maraming matatanda ang makikinabang. Ito ay isang pagbabago sa pananaw ng gobyerno na ang pag-aalaga sa mga matatanda ay hindi isang pribilehiyo kundi isang karapatan. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi para sa inyo at sa inyong pamilya. Sino ang kwalipikado? Una, ang edad. Ang programang ito ay para sa mga Pilipino na 60 taon pataas. Ito ang pangunahing kinakailangan sa edad. Ngunit mayroon ding mga karagdagang kondisyon na dapat matugunan. Ang isang malaking tanong ay kung paano ito naiiba sa kasalukuyang programa ng DSWD para sa mga indigent na matatanda. Ang dati ay may income test. Nangangahulugang kailangan mong patunayan na tunay kang mahirap bago ka makakuha ng benepisyo. Ang konsepto ng Universal Social Pension ay inaaalis o binabawasan ang ganitong uri ng hadlang upang mas maraming matatanda ang makikinabang. Ang mga matatanda na kasalukuyang tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang ahensya ng gobyerno ay maaaring may kaibang sitwasyon. Ang programa ay pangunahing nagta-target sa mga walang anumang pensyon. Kaya kung ang inyong lolo o lola ay wala pang kahit anong pensyon mula sa gobyerno o pribadong sektor, sila ang pangunahing beneficiary ng bagong programang ito. Tungkol naman sa proseso ng pagpaparehistro, ito ang bahagi na gustong-gusto nating maliwanagan. Batay sa kasalukuyang sistema at sa nakaraang mga programa ng DSWD, ang proseso ay karaniwang nagsisimula sa lokal na antas. Ang unang hakbang ay ang pagpunta sa inyong barangay hall. Ang barangay ang pinakamalapit na unit ng gobyerno sa inyong komunidad at sila ang karaniwang unang punto ng pakikipag-ugnayan para sa mga ganitong programa. Ang inyong barangay captain o ang barangay social worker ay dapat na may impormasyon tungkol sa pagpaparehistro. Pagkatapos ng barangay, ang susunod na hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa City or Municipal Social Welfare and Development Office o ang tinatawag nating CSWDO o MSWDO. Sila ang lokal na sangay ng DSWD at sila ang nag-aasikaso ng pagpaparehistro at pag-apruba ng mga benepisyo. Karaniwang sila rin ang nagre-release ng impormasyon tungkol sa mga kwalifikasyon at mga kailangang dokumento. Ngayon, tungkol sa mga dokumento, ito ang listahan ng mga karaniwang kailangan para sa ganitong uri ng programa. Una, ang katibayan ng pagkakakilanlan o identification. Ang pinakamainam na dokumento ay ang valid government ID tulad ng PhilSys ID or National ID, Senior Citizens ID, Voters ID, o kahit anong valid ID na nagpapatunay ng inyong pagkakakilanlan at edad. Pangalawa, ang katibayan ng edad. Ito ay maaaring ang inyong birth certificate mula sa PSA o Philippine Statistics Authority. Kung wala kayong birth certificate, maaaring tanggapin ang baptismal certificate o iba pang dokumento na nagpapatunay ng inyong petsa ng kapanganakan. Pangatlo, ang katibayan ng paninirahan. Ito ay nagpapatunay na nakatira kayo sa lugar kung saan kayo nag-aaplika. Ang utility bills, barangay certificate, or iba pang dokumento na nagpapakita ng inyong address ay maaaring gamitin para dito. Mahalaga ring tandaan na ang mga matatanda na may kapansanan
o ang mga may sakit na hindi makalakad o mahirap lumabas ng bahay ay maaaring may espesyal na paglalayon. Sa maraming kaso, pinapayagan ang isang autorisadong kinatawan, maaaring anak, asawa o malapit na kamag-anak na mag-asikaso ng mga dokumento sa ngalan ng matatanda. Ito ay isang mahalagang probisyon dahil maraming matatanda ang talagang hindi kayang pumunta sa mga opisina. Isang bagay na gusto naming bigyang diin ay ang kahalagahan ng pagiging maingat sa mga mapagsamantalang individual o grupo. Sa tuwing may bagong programa ang gobyerno para sa mga benepisyo, laging may mga taong nagagamit ito upang maglinlang sa mga tao. Mag-ingat sa mga nagtatanggap ng bayad kapalit ng tulong sa pagpaparehistro. Ang mga lehitimong serbisyo ng gobyerno para sa mga ganitong programa ay libre. Huwag magbayad ng kahit sino na hindi opisyal na empleyado ng gobyerno para sa tulong sa pagpaparehistro. Palaging pumunta sa opisyal na opisina ng barangay o CSWDO at humingi ng impormasyon mula sa mga opisyal na empleyado. Pag-usapan naman natin ang mas malawak na konteksto. Bakit ngayon tinutugunan ng gobyerno ang pangangailangan ng mga matatandang walang pensyon? Maraming salik ang nagtutulak sa pagbabagong ito. Una, ang datos ng populasyon ay nagpapakita na ang bilang ng mga matatanda sa Pilipinas ay patuloy na lumalaki. Ang Pilipinas, tulad ng ibang bansa, ay nakakaranas ng aging population, nangangahulugang mas maraming tao ang tumatanda at ang proporsyon ng mga matatanda sa kabuuang populasyon ay lumalaki. Ito ay lumilikha ng mas malaking pangangailangan para sa mga sistema ng suporta para sa mga nakatatanda. Pangalawa, ang karanasan ng COVID-19 ay nagpakita sa ating lahat kung gaano kahina ang mga matatanda na walang financial safety net. Sa panahon ng pandemya, maraming matatanda ang naghirap ng sobra dahil wala silang regular na kita at ang kanilang mga pamilya ay naghirap din. Ang pagdurusa ng mga matatanda sa panahon ng COVID ay nagsilbing isang malinaw na babala na kailangan ng mas matibay na sistema ng proteksyon para sa ating mga nakatatanda. Pangatlo, ang pandaigdigang trend ay patungo sa mas komprehensibong sistema ng proteksyon para sa mga matatanda. Maraming bansa ang nagpatunay na ang universal pension ay hindi lamang makatarungan kundi praktikal din. Ang mga matatanda na may guaranteed income ay nagagastos sa ekonomiya, nakakatulong sa kanilang mga pamilya at nabubuhay ng may dignidad. Ito ay nagdudulot ng kabuuang benepisyo sa lipunan. Ngayon, habang pinag-uusapan natin ito, naiisip ko ang maraming tao na marahil ay nanonood ngayon at may mga tanong sa isipan. Ang isa sa mga pinakakaraniwang tanong ay ito: paano kung ang aking lolo o lola ay matagal nang patay at hindi nakakuha ng ganitong benepisyo? Ito ay isang mahalagang tanong na may emosyonal na bigat. Sa kasamaang palad, ang mga programang tulad nito ay karaniwang prospective, nangangahulugang ito ay para sa mga kasalukuyang buhay na mga kwalipikadong matatanda. Hindi ito retroactive para sa mga nakaraan. Ngunit ang magandang balita ay ang mga matatandang miyembro ng inyong pamilya na buhay pa ngayon ay maaaring makinabang mula sa programang ito. Ang isa pang karaniwang tanong ay, paano kung nakatira ang aming matatanda sa probinsya at mahirap pumunta sa opisina? Ito ay isang lehitimong pag-aalala. Sa maraming programa ng gobyerno, ang pagpapatupad ay maaaring mag-iba depende sa lugar. Sa ilang lugar, ang mga barangay social worker ay pumupunta mismo sa tahanan ng mga matatanda upang tulungan sila sa proseso. Sa ibang lugar, ang mga mobile registration units ay inilalagay sa mga malalayong komunidad. Ang pinakamainam na gawin ay makipag-ugnayan sa lokal na barangay o CSWDO upang malaman ang eksaktong proseso sa inyong lugar. Isa pa ring importanteng punto ay ang kawalan ng impormasyon na nagiging hadlang sa maraming matatanda at pamilya. Maraming beses, may mga programa ang gobyerno, ngunit hindi nalaman ng mga dapat makinabang dahil hindi nakarating sa kanila ang impormasyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang pagbabahagi ng ganitong impormasyon ay napaka-importante.
Kung nakinig kayo ngayon at may kakilala kayong matatanda na maaaring makinabang sa programang ito, mangyaring ibahagi ang impormasyong ito sa kanila. Maaari ninyong ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak, sa inyong grupo sa Facebook, sa inyong mga kapitbahay. Ang isang simpleng pagbabahagi ay maaaring magbago ng buhay ng isang matatanda. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa papel ng mga pamilya sa prosesong ito. Sa kultura nating Pilipino, ang pamilya ang pangunahing sistema ng suporta para sa mga matatanda. Ito ay isang magandang aspeto ng ating kultura na dapat nating panatilihin, ngunit hindi nito nangangahulugan na ang gobyerno ay walang responsibilidad sa ating mga matatanda. Ang Universal Social Pension ay hindi kapalit ng pag-aalaga ng pamilya. Ito ay isang karagdagang tulong upang mabawasan ang pasanin ng pamilya at bigyan ng mas malaking dignidad ang mga matatanda. Isipin ninyo kung paano magbabago ang buhay ng isang lolo o lola kung mayroon silang garantisadong pensyon bawat buwan. Hindi na sila kailangang humingi sa kanilang mga anak para sa bawat kailangan nila. Maaari silang bumili ng kanilang sariling gamot, maaari silang magpunta sa doktor, maaari silang bumili ng pagkain na gusto nila. Ang simpleng dignidad na ito ay isang bagay na maraming matatanda ang nawalan, ngunit nararapat sa kanilang lahat. At para sa mga pamilya, ang pressure na financial ay mababawasan. Ang isang anak na may sariling pamilyang inaasikaso ay maaaring mas makakatulong sa maraming paraan kung hindi niya kailangang mag-alala ng sobra sa financial needs ng kanyang magulang. Habang tayo ay naghihintay ng mas tiyak na impormasyon tungkol sa eksaktong implementasyon ng Universal Social Pension, mayroon akong ilang praktikal na rekomendasyon para sa inyo at sa inyong pamilya. Una, simulan na ang pag-ipon ng mga dokumento. Kahit hindi pa opisyal na nagsimula ang pagpaparehistro sa inyong lugar, mabuti nang magsimula kang maghanda ng mga dokumento tulad ng birth certificate ng iyong matatandang kamag-anak, ang kanilang valid ID, at katibayan ng paninirahan. Ang pagiging handa ay makakatipid sa inyo ng oras kapag nagsimula na ang opisyal na proseso. Pangalawa, makipag-ugnayan sa inyong barangay. Regular na bisitahin o tawagan ang inyong barangay hall upang malaman ang pinakabagong balita tungkol sa programa. Ang barangay officials ay karaniwang unang nakakatanggap ng mga circular at instructions mula sa mas mataas na antas ng gobyerno tungkol sa mga bagong programa. Pangatlo, huwag maniwala sa mga hindi opisyal na mapagkukunan ng impormasyon. Sa panahon ng social media, maraming maling impormasyon ang kumakalat. Palaging i-verify ang impormasyon mula sa opisyal na website ng DSWD, ng lokal na pamahalaan, o mula sa mga opisyal na pahayag ng gobyerno. Ang aming channel ay nagsisikap na magbigay ng tumpak na impormasyon batay sa available na datos, ngunit palagi naming inirekomenda na i-verify din ito sa mga opisyal na pinagkukunan. Pang-apat, kung may kilala kayong matatanda na nangangailangan ng tulong ngayon at hindi makapaghintay, alamin ang mga kasalukuyang programa na available. Ang DSWD ay may social pension program para sa mga indigent na matatanda na matagal na itong nagpapatakbo. Maaaring hindi pa universal ang saklaw nito, ngunit ito ay isang punto ng simula para sa mga pinaka-nangangailangan. Gusto ko rin pag-usapan ang kahalagahan ng ating boses bilang mga mamamayan. Ang mga programa tulad ng Universal Social Pension ay nangyayari hindi lang dahil sa mabuting kalooban ng mga pinuno. Nangyayari ito dahil ang mga mamamayan ay nagpapahayag ng kanilang mga pangangailangan at hinihiling sa kanilang mga kinatawan na gumawa ng angkop na aksyon. Ang inyong boses ay mahalaga. Kung naniniwala kayo na ang Universal Social Pension ay isang programa na dapat na ipatupad ng mas mabilis at mas malawak, sabihin ito sa inyong mga lokal na opisyal. Bisitahin ang inyong konseho, sulatan ang inyong kongresista, makiisa sa mga grupo na nagtataguyod ng karapatan ng mga matatanda. Ang bawat tinig ay nagdaragdag ng lakas sa panawagan para sa mas makatawid na sistema ng proteksyon para sa ating mga nakatatanda. Isang bagay na nais ko ring ibahagi ay ang mga kwento ng mga pamilya
na apektado ng kakulangan ng pensyon para sa mga matatanda. Kahit hindi tayo makapagsabi ng pangalan para sa privacy, maraming pamilya ang nasa sitwasyon na ang kanilang matatandang magulang ay kailangang mamuhay sa napakaliit na halagang ibinibigay ng kanilang mga anak na may sarili ring mga pamilya at gastusin. Maraming matatanda ang pumipili sa pagitan ng pagkain at gamot dahil hindi sila kayang i-afford ang dalawa. Maraming matatanda ang nahihiyang humingi sa kanilang mga anak kahit kailangan nila. Ito ang mga realidad na tinutugunan ng Universal Social Pension. Hindi ito isang luxury program. Ito ay isang pangunahing programa ng katarungan para sa mga taong gumugol ng kanilang buhay sa pagtatrabaho at pag-aalaga ng kanilang pamilya at ngayon ay nangangailangan ng suporta. Kung inyong mapapansin, ang aming video ngayon ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, sinisikap din naming ibahagi ang mas malalim na konteksto ng isyung ito. Dahil ang aming layunin ay hindi lamang mag-ulat ng balita, kundi talagang tulungan kayo na maunawaan ang mga isyung nakakaapekto sa inyong buhay at sa buhay ng inyong pamilya. Naniniwala kami na ang isang mabuting impormasyon ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao na gumawa ng mas mabuting desisyon at humiling ng mas mabuting serbisyo mula sa kanilang gobyerno. Bago nating tapusin ang video ngayon, gusto ko ring banggitin ang tungkol sa mga kasamang programa at serbisyo na available para sa mga senior citizens. Bukod sa pensyon, ang mga senior citizens ay may karapatang mag-avail ng iba't ibang benepisyo. Kabilang dito ang 25% na diskwento sa maraming produkto at serbisyo, kasama ang pagkain sa mga restaurant, gamot sa mga botika, pagbiyahe sa pampublikong sasakyan, at iba pa. Mayroon din ang libreng medical consultations at laboratorio tests sa ilang pasilidad ng pamahalaan. Ang malasakit centers sa mga pampublikong ospital ay nagbibigay ng komprehensibong tulong sa medical bills ng mga mahihirap na pasyente, kasama ang mga matatanda. Ang PhilHealth ay may coverage para sa mga senior citizens. Ang mga programang ito ay magkasamang bumubuo ng isang mas komprehensibong sistema ng suporta para sa ating mga nakatatanda. Ang Universal Social Pension ay magiging isang mahalagang karagdagan sa mga programang ito. Alam namin na marami pa kayong mga tanong. Maaaring nagtatanong kayo tungkol sa eksaktong petsa ng implementasyon, tungkol sa mga detalye ng proseso sa inyong partikular na lugar, o tungkol sa mga espesyal na sitwasyon na maaaring mag-apekto sa kwalifikasyon ng inyong mahal sa buhay. Ang mga tanong na ito ay valid at mahalagang mga katanungan. Habang nagtatayo tayo ng mas malinaw na larawan ng programa, ipinangako namin sa inyo na magpapatuloy kaming mag-update ng impormasyon sa sandaling ito ay available. Ito ang dahilan kung bakit napaka-importante na i-subscribe sa aming channel. Kapag lumabas ang mga bagong update tungkol sa Universal Social Pension, sa mga proseso ng pagpaparehistro, sa mga deadline, at sa iba pang mahahalagang detalye, kayo ang unang makakaalam. Hindi kayo makaliligtas ng anumang mahalagang impormasyon kung kayo ay nakasubscribe at naka-on ang inyong notification bell. Habang papalapit na tayo sa katapusan ng ating talakayan ngayon, nais naming bigyang diin muli ang pinakamahalagang punto. Ang Universal Social Pension ay isang programa na nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong matatandang Pilipino na lumipas ang kanilang buhay sa pagtatrabaho at pag-aalaga ng kanilang pamilya, ngunit walang garantisadong pensyon para sa kanilang katandaan. Ang programang ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa pagkilala sa halaga ng bawat matatandang Pilipino. Ito ay tungkol sa pagtupad ng ating kolektibong responsibilidad sa mga nagbigay ng kanilang pinakamainam na mga taon para sa ating lipunan. Kung ikaw ay isang anak, isang apo, o isang pamilya ng isang matatandang walang pensyon, ang programang ito ay para sa inyong mahal sa buhay. Simulan na ang mga hakbang na pinag-usapan natin ngayon. Simulan ang pag-ipon ng mga dokumento. Makipag-ugnayan sa barangay, alamin ang pinakabagong impormasyon, at huwag hayaang ang inyong matatanda ay mapalampas ang benepisyong ito. Mga kababayan, kung natulungan kayo ng video na ito
O kung naniniwala kayong makakatulong ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan, mangyaring ibahagi ninyo ito ngayon. I-share sa inyong Facebook, i-send sa inyong family group chat, ipadala sa mga kapitbahay ninyo na may mga matatandang miyembro ng pamilya. Ang isang simpleng pag-share ay maaaring maging dahilan upang ang isang matatanda na nangangailangan ay makaalam ng programang ito at makinabang dito. Ibahagi ninyo ang video na ito at maging bahagi kayo ng pagtulong sa ating mga matatanda. At kung mayroon kayong mga tanong, komento o mga karanasan na nais ninyong ibahagi tungkol sa paksang ito, isulat ninyo ito sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento, ang inyong mga tanong, at ang inyong mga karanasan. Ang bawat komento ay nagpapalakas ng aming komunidad at nakakatulong sa aming malaman kung anong mga impormasyon ang pinakakailangan ninyo. Makikita rin ninyo sa comment section ang mga sagot sa mga katanungang maaring kapareho ng sa inyo dahil lagi kaming nagsisikap na sagutin ang mga tanong ng aming mga manonood. Salamat sa inyong panonood hanggang sa katapusan ng video na ito. Ang katotohanang nanatili kayong nanonood hanggang dito ay nagpapakita na kayo ay nagmamalasakit sa inyong pamilya at sa mga nakatatanda sa inyong komunidad. Iyan ang uri ng pagmamalasakit na nagpapanatili sa ating kultura at nagpapaigting sa ating mga pamilya. Patuloy ninyong sundan ang aming channel para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga programa ng gobyerno na maaaring makatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Hanggang sa susunod na video, alagaan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay at huwag kalimutang ang ating mga matatanda ay nararapat sa pinakamabuting pag-aalaga na kaya nating ibigay sa kanila.